Recently ay nag-vlog po si Otto Ranz about sa mga opinions niya tungkol sa mga minivans at saka mga K-cars na nire-reveal dito sa atin. Kaya lang guys, marami pong mga hindi natuwa dito sa vlog niya, lalong-lalo na yung mga may-ari ng minivans at mga K-cars. Kasi guys, ayon po kay Otto Ranz, ang mga ganito pong sasakyan ay unsafe, illegal, hindi pwede sa mga expressways, hindi pwede sa ahunan, mahirap ang pyesa, at marami pa po siyang ibang mga sinabi na hindi talaga ikatutuwa ng mga nagbebenta, ng mga nagbibuild, at syempre lalong-lalo na yung mga nakabili na ng mga ganitong sasakyan. Kaya mayroon po mga nagtatanong sa akin ano naman daw ang opinion ko tungkol dito. Kaya pinanood ko po yung video or videos ni Otto Ranz kasi dalawang parts po pala ito. At may mga portions po doon na bibigyan din natin ng opinion. So guys, doon po sa unang video niya, meron po siyang sinabi doon na pinapalitan daw yung mga rack and pinion. Pagdating dito, kino-convert yan, pinapalitan niya ng rack and pinion. Sa pagkakaalam ko po kasi, ay magkakaiba sila ng style kung paano nila i-convert yung rack and pinion. Meron po yung binibiyak or ino-opera tapos pinapa-machine shop. Bali, machine shop siya. May putol pero napaka-safe yan. Kasi yung unit natin ay 3 years na. Wala naman ako naging problema sa manibela. Meron din naman po yung katulad ng ginagawa ni Dodong Laagan na gumagamit ng mga secondary gearbox or yung tinatawag nilang baki-baki. Tapos meron din naman po mga nagko-convert na pinapalitan na nila ng pang left hand na rack and pinion. And then kinakabit na lang nila yung original na power steering motor. Ngayon kung may balak po kayong bumili ng mga ganitong Japan surplus vehicles, ay suggest na i-research nyo muna kung alin para sa inyo yung pinaka-okay para pwede nyong i-request dun sa magbi-build. Or kung hindi nila kaya yung nire-request nyo, ay humanap kayo ng ibang builder. Tulad yung mga dating mga jeepneys, no? Kasi nga, Euro 4, yung standard, kung mag-assemble ka naman ng mga jeepneys, kung hindi naman Euro 4, alam ko, nagkakaroon din ng problema dyan sa LTO. Sinabi niya po dito na kapag mag-assemble ng isang sasakyan, at i-apply ng bagong plaka katulad ng mga owner type jeepney or PUJ or ito nga pong mga minivan ay nagkakaproblema kung Euro 2 pa ang gagamitin na makina. Totoo po yun. Kasi guys, noong 2016 na isabatas na dito sa Pilipinas at nire-require po na lahat ng mga bagong sasakyan na irerehistro ay kailangan Euro 4 ang makina. So sa mga bagong irerehistro lang po yun ha, yung mga nakarehistro na dati, katulad halimbawa ng Mitsubishi Adventure, Euro 2 makina niyan, wala pong problema yon. Sa mga bagong assemble lang or mga brand new na ngayon palang irerehistro, yung kailangan Euro 4. Doon naman po sa mga naka-minivan ay hindi naman kayo kailangang mag-alala. Kasi alam nyo guys, sa Japan, 2005 pa lang, in-implement na po yung Euro 4. Kaya 2005 pa lang po ay puro Euro 4 na ang makina doon. Kaya guys, yung mga ina-assemble ngayon dito na mga minivan ay nakakasigurado kayo na Euro 4 compliant na yung makina niyan. Hindi nga lang po yan brand new. Hindi talaga match or hindi sakto yung kanyang mga pedals na inilipat dito sa gawing kaliwa. Halos hindi talaga magkasa yung paa mo na doon sa portion na yon kasi iba rin yung korte ng flooring. Kasi nga original na iyon ay sa passenger, dito naman sa kanan yung driver. Malilito ka rin doon sa kanyang signal light, pati doon sa kanyang wiper. Kaya ang susian niyan pagka inilipat dito sa kabila, yung susian niyan ay nandito. At ang isang malaking problema dyan, hindi maganda yung steering. Maliit ang liko niya, maliit ang U-turn niya. So dito naman guys, sinabi ni Otto Ranz na yung mga susian daw ay nasa kaliwa. Tapos yung sa signal light at saka dun sa wiper ay baliktad din. Nasa kanan yung signal light, tapos nasa kaliwa yung wiper. Well, ako po kasi ilang beses na nagkaroon ng mga surplus Japan na sasakyan. Ilang beses na po ako nagkaroon ng multicab at saka nagkaroon na rin po ako ng dalawang Isuzu F na Japan surplus. Totoo po na yung signal light ay baliktad nga nasa kanan. Tapos yung sa wiper ay nasa kaliwa. Pero lahat naman po yon noong mabili ko ay nasa kanan ang susian at hindi po nasa kaliwa. Hindi pa po ako naka-encounter ng Japan surplus na na-convert tapos nasa kaliwa yung susian. And then yung position naman po ng mga pedal, yung mga natapat sa akin, maayos naman yung pagkakalagay at maayos na nagagamit. Yun nga lang, kuminsan mayroong diferensya doon sa steering. Pero hindi po katulad ng sinasabi ni Otto Ranz na maliit ang liko. Yung sa akin naman po, ang pansin ko lang, meron akong nakuha na maliit yung liko sa kanan, tapos malaki yung liko sa kaliwa.
Tapos meron naman ako nakuha na vice versa. Maliit yung liko sa kaliwa, tapos malaki naman sa kanan. At yung pinakamatinding problema nitong mga minivans na yan, mga kapatid, yung mga sensors, yung mga electronics, yan. Kapag ka nagka-problema, wala kang mabibili dito. Kahit pumunta ka pa sa Suzuki, ay wala kang makukuhang pyesa. Ang problema dito kapag nasira, may pyesa ka ba? So dito naman guys, sabi ni Autorans, mahirap daw pong hanapan ng pyesa, lalong-lalo na yung mga sensors. Marami po talaga magre-react dyan. Kasi guys, ang tagal na pong available ng mga Japan surplus na minivan dito sa atin. 1990s pa lang po ay meron na. Kaya ang mga pyesa po niyan ay dagsa. Lalong-lalo na nung magkaroon ng online shopping. Kahit nga po sa marketplace, maraming nagbebenta niyan. Sa experience ko lang po, ang mahirap hanapan ng pyesa ay yung hindi Suzuki. Kasi nagkaroon din po ako ng Daihatsu Hijet. Mahirap po siya talagang hanapan ng pyesa. Ngayon siguro guys, kaya nahirapang maghanap ng pyesa si Autorans kasi guys dito po sa Central Luzon ay hindi pa ganon ka-popular itong mga minivan. Marami multi-cab pero yung minivan kakaunti pa. Kaya siguro kahit na naghanap siya sa Banawe or naglipod siya sa mga auto supplies dito, pero siguro kung nag-search siya online o kaya naman nagtanong siya dun sa mga nagbi-build. Kasi kung minsan napapanood ko rin po si Dodong Laagan, nagbebenta siya ng mga pyesa niyan. So guys, yan lang po yung mga napansin ko dun sa first video niya. And then, naggawa po siya ng second video kung saan nag-apologize naman po siya. Kasi inamin niya po na nagkamali siya. Marami daw po pala talagang pyesa niyan dito kahit online. Kaya nga lang, mayroon din po siya mga sinabi dito sa pangalawang video niya na pwede ring ikainis talaga ng mga enthusiast ng minivan at saka K-cars. Right-hand drive cars can be converted to left-hand drive. The LTO, ito na, the LTO may deem many conversions unsafe or substandard leading to rejection of registration. Ito daw po ay deem. So, kanilang kinukonsider na ito ay mga unsafe at substandard. Oy, nako LTO, nagsalita kayong ganito. Bakit narirehistro yan? Sa part naman po na ito ay ipinakita niya at binasa niya yung na-research niya. Kung susuriin yung maigi ay may nakalagay na word na may. Sa Tagalog po kasi, ang ibig sabihin ng may ay maaari or pwede. Halimbawa, may I go out? Ang ibig sabihin niyan ay pwede ba akong lumabas or maaari ba akong lumabas? Kaya guys, dito sa sinabi niyang while right-hand drive cars can be converted to left-hand drive, LTO may deem many. Pansinin nyo guys, nilagay dito many, hindi sinabing all. Many conversions unsafe or substandard leading to rejection of registration. So, tatagalogin po natin na i-convert ang right-hand drive to left-hand drive pero maaaring i-consider or i-judge. Yun po kasi ang ibig sabihin ng deem. I-consider or i-judge ng LTO na karamihan. So, hindi po sinabing lahat. Ang sabi ay maaaring i-consider ng LTO karamihan. Dito ay hindi safe or substandard na mauuwi sa rejection ng registration. Kaya correct me if I'm wrong, ang pagkakaintindi ko dyan, pwede kang mag-convert ng right-hand drive to left-hand drive, husayan mo lang kasi pwedeng tanggihan niya ng LTO kapag nakita nila yan na unsafe or substandard. Kaya kung ikaw ay gusto mo na magkaroon itong mga minivans na to, hindi po ito mabibili sa talagang ito ay mga low speed lang. Hindi pwede doon sa matatarik na lugar o hindi rin pwede sa mga super highways. Kaya sa Japan, hindi ito pinababiyahe sa mga expressways. Bawal talaga, doon mahigpit. Dito naman, ang akala siguro nung iba kapag bumili ka niyan, ay pwedeng gamitin mo sa expressways o nagagamit nila kasi wala namang pipigil, wala namang kukontra sa kanila, walang huhuli. Kasi hindi rin naman alam siguro ng mga enforcers, ng mga pulis na ito ay nakadesign lang doon sa urban settings sa Japan. So guys, ito naman po yung mabigat-bigat na sinabi ni Autorans. Hindi daw po pwede sa expressway ng Japan at saka sa mga bundok ng Japan itong K-cars. Ito daw ay nakadesign for urban use lang. Kaya dapat daw dito sa Pilipinas ay hindi rin ginagamit yung K-cars sa expressways at saka sa mga matatarik na lugar. So guys, correct nyo na lang ako kung mali Kasi sa pagkakaalam ko, sa Japan po kasi meron nga po dong JDM na subculture, kung tawagin nila, ay Kanjosoku. Ang ibig sabihin po nun, ito yung mga kotse na sineset up at pinapatunin, including po yung K-cars na ginagamit at ipinangkakarera sa Kanjo Loop Lines. Yung Kanjo Loop Lines po ay nahandon sa may Hanshin Expressway, Osaka. At dyan po sa may Hanshin Expressway, pinapayagang makapasok dyan yung mga K-cars. Kasi alam nyo guys, sa Japan, halos 40% ng mga sasakyan doon ay puro K-cars. Kaya yung mga K-cars, pinapayagan nila yung makapasok sa expressway. Alamin lang yung limitations ng sasakyan nila. Kasi tama naman si Autorans na ang mga K-cars, mabagal yan, low speed yan.
Ngayon, pagdating naman po dito sa atin, natural lang napapayagan niya sa may expressway. Kasi guys, ang requirements lang naman dito sa atin, para ka makapasok sa expressway, ay kailangan at least 400cc ang makina mo. Ang mga minivan kasi at saka itong mga K-cars ay 660cc yung makina, so sobra pa ng 260cc. So sabi naman po ni Autorans ay delikado daw kasi flat nose. Totoo naman po yun, mas delikado syempre yung flat nose kaysa doon sa mga sasakyan na mayroong nguso or yung may hood at saka bumper. Pero hindi naman po ibig sabihin nun na bawal yung mga naka-flat nose kasi marami naman pong van na hindi K-car katulad ng Hi-Ace or NV350. Mga flat nose po yan pero pwede sa expressway. Actually, yung motor nga basta 400cc. Pinapayagan sa expressway. Yun nga po, wala nang nose, wala pang mga sides. Naka-expose talaga yung rider. Eh di ba mas safe namang di hamak na nahandong ka sa loob ng minivan kaysa naman sa motorcycle. Ngayon guys, pagdating naman dun sa mga matatarik at ahonin, natural pwede nyo po yung gamitin na pang-ahon. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, almost 40% ng mga sasakyan sa Japan ay puro K-cars. At sa Japan po, maraming bundok. Hindi naman po pwedeng yung mga naka-K-cars doon ay hindi na pupunta ng bundok. Although naka-design siya for urban use, syempre inisip din po ng mga manufacturer niyan na darating yung time na gagamitin din yan sa mga ahonan. Kaya nga po yan ay low speed. Ang gear ratio ng transmission at differential niyan ay nakatono para umahon. Hindi nga lang po yan makakaahon na kasing bilis ng mga regular na sasakyan. At saka syempre, pag yan ang gagamitin nyo sa ahonan, huwag nyong i-overload. Ang hirap po kasi sa ating mga Pilipino, kung minsan, hindi natin sinusunod yung load capacity. Tapos pagka hindi makaahon, ang sasabihin natin mahina. Kahit po sa YouTube, marami kayong mapapanood na mga naka-surplus minivan na nakapamasyal na kung saan-saang mga bundok, hindi naman po nagkaroon ng problema.